Isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga kaspiro. Ito na po yung pangalawang araw namin dito sa Dayo. Nakasama yung dalawang bisita ni Joy Adventure na galing pa ng Spin. At ito yung mga kaganapan mga kaspiro. Panoorin nyo hanggang dulo. At kasama na rin yung paghatid namin sa dalawang puriner sa bayan ng Coron para sa pagbiyahe nila pauwi sa kanilang bansa. Panibagong araw at panibagong pamamana na naman. Siyempre kasama pa rin ang buong team para enjoy adventure native channel. Yes. Viral yan, viral. Let's go mga kaspiro. Punta na kami sa spot. Umagang simula. Aray. Subata. Bilisan mo. Gantay na tayong tangigi. Pagkalipas nga ng ilang minutong pagpapatakbo ng bangka mga kaspiro, narating na namin itong unang spot namin. At subukan namin kung may malalaking isda dito. Dahil first time ko din dito sa spot mga kaspiro, pero sila ni Joy Adventure at nila Native ay lagi na nila itong pinupuntahan. At ito nga mga kaspiro, dahil sa excited ko, ay excited din itong isang good size na tangigi dumaan kaagad nung pagbaba ko. Kaso nga lang, wala pa tayong sapat na hangin, ay hindi ko muna hinabol. Pinabayaan ko na lang muna mga kaspiro. At dito, pagkatapos ng ilang beses na pag-warm up, ay nadaanan ko itong isang bato na may palabas-pasok na lifte. Kaya agaran kong itong binaba mga kaspiro kahit na medyo may kalaliman. Pero sapat na yung ating hangin at medyo maluwag na rin ang aking pakiramdam. Kaya kampante na ako na babain ito. At dito nga ay nagtago-taguan pa kami mga kaspiro. Pero nung tirahin ko na, ayan, sa pool. Pero nakawala din mga kaspiro. Sayang. Pero okay lang. Babawi tayo sa next tira natin. At dito naman mga kaspiro, biglaan akong nagbaba dito dahil dinahanan ako ng dalawang malalaking kawayanon or talakitok. Ang problema lang mga kaspiro ay napakailap naman. At ayun no, hindi talaga ako nilingon, dire-diretso. Kaya ang ginawa ko ay bumaba pa ako ng konti. Baka sakaling bumalik. Pero ang nangyari ay hindi talaga tayo pinansin at dire-diretso nga. Kaya ang ginawa ko ay umahon na lang ako dito. At dito naman mga kaspiro, sa pagbaba ko, ay nakatarget lock ako dito sa lifte. Kaya lang, nung habang pababa ako ng pababa, nung malapit na ako sa target ko, nung paglingon ko sa kaliwa, ay ayan, may malaking luba mga kaspiro na papasok na sana sa kanyang bahay. Kaya ang ginawa ko, dinahandahan ko ito lapitan para hindi siya mataranta at hindi siya didiretso doon sa pagpasok sa kanyang bahayan. Kaya ayan, natira natin ng maayos mga kaspiro. Kaya lang hindi ko alam kung bakit ito yung nangyari. Akala ko talaga mga kaspiro ay mahiging atin na itong luba. Dahil malaki na ito mga kaspiro. Nasa 8 kilo mahigit na itong luba na to. Kaya ang ginawa ko dito, talagang pinigilan ko na hindi siya makapasok sa butas. Kaya lang pagdating ko dito sa taas at paghila ko ulit sa kanya, ay hindi ko na naramdaman mga kaspiro na may isda pa yung shop natin. Kaya dito grabe talaga yung panghinayang ko. Maraming bisis pa ako nag-dive mga kaspiro at
sobrang tagal ko na dito sa area para hanapin yung luba na napana natin sa paikot ng bato dahil mayroong mga butas. Pero kahit buntot, hindi ko makita mga kaspiro. Siguro may secret na butas na tinaguan. Kaya wala talaga tayong chance na makita siya. Kaya habang naghahanap ako sa kanya, nakita ko itong red suno. Kaya tinira ko na mga kaspiro. Halos inabot na ako dito ng 1 oras kalahati mga kaspiro. Pero hindi ko talaga nakita yung lubah. Kahit anong silip ko sa mga butas. Wala talagang kahit na man lang buntot na magparamdam or magpakita. Wala talaga mga kaspiro. Kaya iniwan ko na lang at pinabayaan. At dito nga ay namana na lang ako ng mga lifty dahil napakaraming lifty dito sa Karatig Bato kung saan pumasok yung lubah. Pagkatapos ko nga ma-secure yung unang napana nating lifty mga kaspiro, ay muli akong bumaba. At ito, nakapana na naman tayo. Hindi ko lang na-open yung camera. Kaya pag-ahong ko, bago na lang ako nakapag-open ng camera. Kaya ayan, nakadalawang lifty na tayo mga kaspiro. At muling nakapana tayo dito mga kaspiro. Pero sa pagkakataon na to ay naka-double kill tayo. At parehas pa na stone shot doon sa butas ng bato. Kaya dito ay nahihirapan na naman ako mag-recover mga kaspiro dahil 2 piraso sila. At parehas pa na sumabit yung kanilang mga tinik doon sa ilalim ng bato. Kaya dito ay dala-dala ko itong sagwan ni Papa Tunyo dahil gamitin ko pang sikwat sa ilalim mga kaspiro. Malalim na ito mga kaspiro, around 17 meters na ito. Kung mapapansin nyo, pag nasa taas ako ay parang nasa 8 meters lang yung lalim ng sinisisid ko. Pero sa pagsukat mga kaspiro ay nasa 17 meters na itong area na aking sinisiran. Plus dito pa sa ilalim ng bato kaya medyo mahirap talaga yung pag-recover ng isda lalo na kapag medyo masikip yung area sa ilalim. Mahirap talagang hugutin yung isda. Kaya dito, todo gamit talaga yung sagwan mga kaspiro. Hindi lang sa taas sumasagwan, pati sa baba sumasagwan tayo. At pagkalipas ng ilang minutong pagpapahinga sa taas mga kaspiro ay muli akong bumaba dito. Dahil pakiramdam ko ay mahugot na natin. Kaya ayan, lumabas na nga mga kaspiro. At talagang parehas na stone shot natin kaya hindi na nakapalag pa itong dalawang lifty. Kaya ayos, hindi na tayo mapapagod mga kaspiro dahil ito, dala-dala na natin paakyat. Wow! Nung pag-ahon ko nga dito mga kaspiro ay tinawag ko na rin si Papa Tonyo dahil kailangan ko rin ilagay itong isda dun sa bangka.
At kailangan na rin naming sumunod doon sa kila ni Joe Adventure and Native Channel dahil naglipat na sila ng Bahura. At kami ni Bata ay yung naiwan dito dahil nga ako ay nagre-recover pa nitong dalawang lifty. Kaya nahuli kami. Pina Pinahirapan ako, parehas na stone shot eh. Ay, sayang bro yung lumabaw. At pagkarating dito sa pangalawang spot mga Kaspiro, ayan, pinakitaan na naman tayo dito ng isang luba. At ayan o, nakasilip lang sa atin mga Kaspiro. Pero nung habang palapit ako ng palapit sa kanya, ay pumasok na rin ito sa bato. Kaya hindi natin napana mga Kaspiro. Kaya ang ginawa ko dito, pag ahon ko, pahinga, tapos sisilipin natin yan mga Kaspiro. At ito na nga mga Kaspiro, nag-decide na ako dito na babain at may dala akong flashlight para silipin ko kung pwede ba itong tirahin. Hindi ba mag-stack yung shop kung sakali na matira natin ito. At nung pagsilip ko nga dito mga Kaspiro, nakitaan ko ng chance na pwedeng tirahin at pwede rin natin itong ma-recover mga Kaspiro. Kaya dito ko siya sinilip sa baba dahil nakaharap sa atin. Kaya tinutukan ko ng maayos para maganda yung pagkatama mga Kaspiro. Kaya ayan, naging successful naman yung pagtira natin. Pero ayan, hindi nga siya maugot mga Kaspiro dahil bumabangga yung kanyang bunganga doon sa bato na nakaharang sa kanyang butas. Kaya dito na naman tayo. Gagawa na naman tayo dito ng mga madiscarding moves mga Kaspiro para mailabas natin itong luban na napana natin dito. Sobrang linaw talaga mga Kaspiro nung panahon na pagdayo namin dito sa spot na to. Kaya kung mapapansin nyo, ayan, pag nasa taas ako, ay kita sa camera na napakaliit lang ng batong ito. Pero pagbaba mo dito sa baba na, ayan, napakalaking bato na pala ito mga Kaspiro. Ganun na siya kalalim. Kung mapapansin nyo, parang nasa 10 meters to 12 meters lang ito. Pero 18 meters na ito mga Kaspiro. Ganun na siya kalalim. Sobrang linaw lang talaga ng dagat nung panahong ito. Kaya ito, sa unang silip ko, ay hinanapan ko muna ng paraan kung paano ko siya madidiskartehan na mapalabas. Kaya ang ginawa ko dito ay pabalik-balik lang ako at inisip kung ano yung mga dapat gawin. Kaya nung nakita ko na pwedeng tanggalin yung nakaharang na bato doon sa kanyang daanan, ay tinanggal ko ito. At ito na nga mga Kaspiro, ay mahuhugot na natin. Bali, at tinikom ko yung kanyang bibig na nakabuka doon sa loob para malabas ng maayos. At finally mga Kaspiro, sa ilang pag-dive para i-recover ito, naging successful na. At ayan, napakaganda ng pagkapana natin sa luba na ito. Kaya ayos, nadagdagan na yung ating luba.
Malupit talaga itong si Papa Tonyo mga Kaspiro. Yung sweeper namin. Talagang alam na alam niya kapag nakapana ng isda. Talagang lalapit siya at kunin para ilagay sa bangka mga Kaspiro. Yan talaga yung isa sa kagandahan kapag may sweeper ng mga namamana. Lalo na kapag panahon ng malakas yung agos. Kaya pwede kang magpa-drop sa taas, tapos magpaagos. Pagkatapos, magpahatid ka naman ulit doon sa taas kung saan ang galing yung agos. At dito naman mga ka-Espiro ay bumaba ako at gumapang dito para hanapin yung isang malaking lifty na nakita natin kanina nung nasa taas pa tayo. At habang nag-aantay nga ako dito, ay ayun, nakita ko na siya na lumabas mga ka-Espiro. Kaya nag-antay tayo dito ng tamang pagkakataon na lumapit siya ng husto para makatira tayo ng maganda. At ayan mga Kaspiro, successful yung ating ginawa na hindi pagalaw para hindi magulat yung isda. Kaya nakatira tayo ng maganda. At ito yung pangalawang isda natin dito sa pangalawang spot mga Kaspiro. Isang lipty. At muling nagbaba naman ako dito mga Kaspiro para mag-ambos dahil merong ulit lipty na malaki dyan sa bato. Ayan o. Kaya dinandahan ko ito binaba para hindi siya magulat pero ayun, diretso nga mga Kaspiro. Kaya ang ginawa ko dito ay nag-drop na ako diretso sa pinakailalim para abangan na lang kung saan siya lalabas or doon ba siya sa loob. Kaya habang nag-aantay tayo na umikot siya para magpakita sa atin ay dito, napansin ko na dito lang siya sa loob balik-balik. Kaya nung napansin ko na hindi siya umalis, ay nag-change position ako at tinutok ko yung pana sa loob mga Kaspiro. Kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon na pwede nang tirahin, ay yan, sa pool mga Kaspiro. Isang malaking lifty na naman yung ating napana. At ito na nga pala mga Kaspiro, yung last fish natin ngayong araw dito sa pangalawang spot. At pagkatapos ko nga ma-recover ito ay sinundo na rin ako ni Papa Tonyo para magpahinga at kumain na rin. At pagkatapos nga namin dito makapagkain mga Kaspiro ay muli naman kaming magbiyahe pauwi na sa isla ng Kanipo. Dahil 2 araw na kami dito sa laot at sa bangka lang kami natulog. At kailangan din namin umuwi ng maaga para Sayang pa. makapag-prepare dahil yung isda namin ay kinulang na ng ice. Baka kasi masira mga Kaspiro. Kaya ito, nung pag-ahon namin ay nakaihaw na rin si Papa Tonyo ng isang ilak na ulam namin at sinabawan na masarap na isda. Kaya siyempre, ito yung pinaka exciting sa lahat at pinakamasarap mga Kaspiro, yung kainan. Lalo na kapag nandito ka sa dagat, ay talagang feel na feel mo
yung sarap ng kain. Tapos bagong huli pa yung isda. Talagang malinamnam pa mga ka-Espiro. Kaya sobrang sarap talaga. Kan ka na, Pet? Kau ka na? Allergy ko. Allergy na. Allergy. Takpan ng kirilig hapon. Ayan. Kirilig hapon, takpan. Bumangga mo ba? O saan palitan ako, Pai? Gabo nga ako, Pai. May antong si Joy nagtawag sa Juan Coron. GI. Tapos na mga ka-Espiro. Ang butanganan. Di akala ko kasi ano. Ang butanganan. Nang matapos nga kami kumain mga ka-Espiro, ay agara na rin kami nagbiyahe pa uwi ng Isla ng Kanipo dahil nga halos sobra pa 3 oras yung tatakboy namin bago marating yung Isla ng Kanipo. Kaya maaga na rin kaming nagbiyahe at sa ganun ay hindi rin masira yung isda namin gawa ng paubos na yung ice namin. At dito nga ay halos tulog ang lahat, si Joy Adventure at yung dalawang bisita. At kami na lang ni Ted Channel yung gising. Kaya ang ginawa namin dito, pintuhan na lang at nagkape para hindi kami makatulog sa biyahe na siguro. At ito, kinukulit pa namin yung natutulog. Pagkalipas nga ng ilang oras na biyahe mga ka-Espiro, ay narating na namin itong Isla ng Kanipo. Kaya pagbaba dito ay agara na rin kami nag-prepare para ibaba yung mga gamit, yung mga pins para mahugasan. At ganun yung maintain mga ka-Espiro. Tuwing bababa ka, ay kailangan mo hugasan yung mga gamit mo At yun mga para ka-Espiro. lalong tatagal. Nagunggo na rin kami mga ka-Espiro. Nakabalik na kami dito sa Isla ng Kanipo. Galing sa Dayo. At ayan. Punong-puno ng biyaya. Ang aming dala. Let's go! Pauwi. Pai, likay sa Pai. Kita niya kanya. Nako. Ah. Yeah, ba king maka? Yeah. 20 kilos sa imong mata. Klaro. Bata, katawang bata. Bata kang tiguang parehas. Kaktorag kaput mo. Usara lagi kabok. Unsa? Usara kabok ha. Usara kabok dugtot. Dugtot nga ni. Wala nga lain. Dugtot. Okay. Babae. Another day. Another adventure. Pabiyahe na kami papuntang Coron para mag-deliver ng isda kasama yung dalawang guest ni Bro Anthony. Dahil uuwi na rin sila. Full pack ang bangka. Let's leave it. For you. Thank you. Bye-bye. Last- Say. Bye-bye. Bye-bye. Last morning in paradise. Yes. Find me a wife. Ito na nga mga ka-Espiro, kinabukasan ay hinatid na namin yung dalawang bisita dahil uuwi na rin sila sa bansa nila. At kami naman ay diretso na deliver ng isda namin dito sa bayan ng Coron.
At yung plano namin ay kinabukasan, mamamana kami dito din sa bayan ng Coron, doon sa kabilang side. Kaya abangan nyo mga Kaspiro yung mga Bye-bye. Thank you, ginawa thank you very naming much. pamamana dito sa Coron. Nakarahan pa nga sana yun kung hindi lang kanila. Sige. Uy, pulang-pula. Ako nakalin yan. Batog mo? Ba't may pangalan mo? Opo. Anong pangalan? Christian? Tanungin mo ako. Ikaw nagsama sa akin. Pagkarating nga namin dito mga Kaspiro, ayan, Ay, ito si Boss. tinanggal na namin yung mga isda sa icebox. Kinarga dito sa top down. Tapos ibiyahe naman namin papunta doon sa palengke. At dito natin malalaman mga Kaspiro kung ilan yung kikitain natin. Dahil ayan, meron tayong 4 na tangigi. Tapos mga talakitok, luba, at mga lapu-lapu. 15, 16. 14. Ah, 14 lang. Ilan? 14 bro, kasing laki ng nahuli ko bro. O, 20 na lang yun. Opo, doon kasi ka nagdungo kay kaya Rigi, banda. Ah, nanghirap kayo ng banyera. Opo, sa mga arauho. Ay bro, wala pa pala itong balat. Ano bro? Kunin ka ito na, Abi? Huwag yan, hindi namin pinapasok sa ano yan. Ah, okay po. Pagkatapos nga namin dito makilo yung isda mga Kaspiro, ay bumalik na rin kami ulit sa bangka para magpahinga at kumain. Dahil gutom na kami. Magkakrasya ito, Pai. Uli, ahato dahil natin, Pai. Ito, kitsinta. Ikong kitsinta. Sarap. Magpagabi dito. Sarap, sarap sa sabor. Hindi ka magpagabi dito. Eh, kaya nagalita isda. Kain. Pero. Sip mga gaspero. Pre, dayon.